Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Happy Easter po sa ating lahat. Ngayong araw matatapos ang ating 4 na linggong serye tungkol sa mga isyong pangkalusugan na hinaharap ng ating mga kababaihan bilang selebrasyon ng National Women's Month. Pero bago po natin umpisa ng ating programa, nais ko pong batiin ng aking co-host, si Teacher Ellie Campos Banayat ng congratulations dahil sa pagtanggap ng 2024 Dr. Antonio H. Villalon Excellence Award in Cancer Nursing Education and Research mula sa Philippine Oncology Nurses Association Incorporated. Ayan. Thank you very much po, Attorney Mimi, at sa mga nagbubuo po ng Health Check Plus. Maraming salamat po. Teacher Ellie, baka pwede nating i-share sa ating mga kasama, mga nanonood at nakikinig ko, ano nga ba itong award na ito? So itong award po na ito ay binibigay ng Philippine Oncology Nurses Association. Sila po yung mga nurses na bumubuo po ng nangangalaga po sa mga taong may cancer at kanilang mga pamilya. So ito po ay binibigay nila as recognition po sa mga outstanding po sa field na ito. Napaka-humble po, pero si Teacher Ellie ay isang nurse at kasalukuyang nagtuturo sa UP College of Nursing. Congratulations muli, Teacher Ellie. At para sa ating mga nakikinig at nanonood, samahan niyo po kami ni Teacher Ellie dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at website. Happy Easter po sa ating lahat at ngayong araw magtatapos ang ating 4 na linggong serye tungkol sa mga isyong pangkalusugan na hinaharap ng ating mga kababaihan bilang selebrasyon ng ngayong National Women's Month. Kasama po natin si Professor Michael U. Jimenez, isang registered psychologist, upang pag-usapan natin ang anxiety disorders at depression na nakakaapekto sa milyong tao sa buong mundo. Sinasabing women are nearly twice as likely as men to be diagnosed with anxiety disorders in their lifetime. Bakit nangyayari at ano ang mga dapat gawin? Aalamin natin ngayon at kasagutan kay Prof. Michael. Prof. Michael, maraming salamat po again for joining us for this session. Maraming salamat din sa inyo, Teacher Ellie. And magandang araw sa lahat ng ating taga-subaybay, mga nakikinig, mga nanonood, and happy National Women's Month sa inyong lahat. Yan, simulan na po natin. Unang tanong kay Prof. Michael, ano po ba ang anxiety disorders at depression na nararamdaman ng ating mga kababaihan? At bakit po doble ang chance na magkaroon ng mga ito ang ating mga kababaihan? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa anxiety at saka depression. Pag pinag-uusapan natin yung anxiety, ang ibig sabihin nito kaba, ang ibig sabihin nito nervyos. Nervyos saan? Minsan alam mo, minsan hindi mo alam kung bakit ka ninenervyos o kinakabahan. Ngayon, yung depression naman, ito naman yung tinatawag natin na lungkot. So ito ang pagkakaiba ng anxiety sa depression. Pero meron din silang common sa isa't isa pag pinag-usapan yung mga sintomas. And ang mga babae ay nagkakaroon ng anxiety at depression dahil nga alam naman natin kung ano ang mga pagsubok na pinagdadaanan, ang suliranin na pinagdadaanan ng maraming kababaihan. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga issues kagaya ng gender-based violence, mga babae na sinasaktan ng kanilang mga partner. At marami sa kanila ay hindi kaagad nagsasabi sa takot na baka mahusgahan sila o baka walang sapat na tulong na maiparating sa kanila. Bukod dito sa gender-based violence, meron pang isa na nangyayari doon sa workplace naman, yung tinatawag natin na sexual harassment. May mga babae pa rin na nagiging biktima ng sexual harassment, kaya ito ang nagiging dahilan bakit nagkaka-anxiety, bakit nagkakaroon ng depression. Para naman sa mga teenagers natin na nagkakaroon ng depression at anxiety, ito yung mga teenagers na pag tumitingin sila sa social media,
nakikita nila kung ano yung standards of beauty na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Eh, yun ang nakikita ng maraming teenagers na babae ngayon na dapat maputi ka, dapat mapayat ka, dapat makinis ka. At pag nakita nila na bakit ganun, hindi ako kasing puti, kasing kinis, kasing payat nung nakikita ko dito sa social media, doon sila nagkakaroon ng kawalan ng tiwala sa sarili that I am not enough. Tapos pag tinignan natin yung mga babae na pinagsasabay nila, no, kasi meron silang pamilya at meron silang trabaho. So isipin mo, no, binabalanse nila ang kanilang pamilya tsaka ang trabaho, kaya minsan nalilito sila at minsan nagigilty sila kasi sabi nila, bakit hindi ko mabigay ang 100% sa pamilya ko or ang 100% sa work ko? Kasi kailangan sila mag-strike ng balance. So maraming mga issues na kinakaharap ang ating mga kababaihan. Number one, gender violence. Number two, yung harassment. Number three, itong ang body image issues. At number four, yung career, no? At family balance. So kung gano'n ang mga issues ng mga babae, doon sila maaaring makaranas ng anxiety tsaka ng depression. Napaka-importanting usapin po talaga ito, Prof. Michael, no? At magandang na explain natin sa ating mga nakikinig at nanonood bakit mas prone ang ating mga kababaihan sa depression at anxiety. Patungkol naman po sa kanilang senyales o sintomas, ano-ano po ba yung mga dapat bantayan, Prof. Michael, patungkol po sa ating depression at anxiety? Okay. Ang mga dapat bantayan kapag nagkakaroon tayo ng anxiety, alam nyo yung anxiety o itong kaba o itong nervyos, merong anxiety or kaba na nakatutulong sa atin. Katulad ng pagtatawid tayo ng kalsada. Yun, anxiety yun. Ang ibig sabihin kasi ng anxiety, mas malawak ang paningin natin, mas malawak ang pananaw natin sa ating environment. So kung may anxiety ka, yung tinatawag natin na mild, mababa, yung pinakamababang level of anxiety, napoprotektahan tayo nito. Kasi pag tumatawid ka ng kalsada, tumitingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa harap, tapos sa paligid mo, para malaman mo na ligtas ka. Nakatutulong ang anxiety kapag ito ay nasa mababang level. Pero kapag ito ay tumaas, ito ay pumupunta sa tinatawag natin na pinakamataas na antas at ang tawag doon ay panic attack. Yun ang mahirap, yung panic attack. Yung panic attack, biglang bibilis ang tibok ng puso mo, biglang bibilis ang paghinga mo, tapos pinagpapawisan ka ng malamig, yung dito mo parang nanunuyo yan. Tapos itong daliri mo, pag ginalaw mo, hindi mo maigalaw kasi naninigas siya. Parang may sumasakal sa'yo, parang may nakadagan dito, tapos ang pakiramdam mo parang magugunaw ng mundo. Walang pinagkaiba sa mga taong nagkakaroon ng heart attack, Teacher Ellie. At itong panic attack, ito ang nararanasan ng mga babae na naging biktima ng gender-based violence ng mga sinasaktan. Nagkakaroon sila ng panic attack, nagkakaroon sila ng post-traumatic stress disorder. Pero maganda rin na talakayin natin ito na kahit ba walang trauma na nangyari, pwede kayang magkaroon ng panic attack? Ang sagot ay oo. Kung kayo po ang mga tagapakinig natin, may pagkakataon na nagulat kayo, bigla kayong kinakabahan, nanginginig, hindi maigalaw ang kamay, naninigas ang mga daliri, nangunuyo ang inyong labi, pinagpapawisan, tapos napakatagal, no? Minsan aabot ng 5, 10, minsan 30 minuto yan. Meron akong isang pasyente, alam niyo ang ginagawa niya? Kapag nagkaroon na siya ng panic attack, tatakbo na siya sa comfort room, tapos 20 minutes to 30 minutes nandun lang siya sa shower. At parang pakiramdam niya, parang nagugunaw na ang mundo. So ito ang tinatawag na panic attack. Maraming mga hindi nagpapa-check up na nagkakaroon ng panic attack dahil ang panic attack minsan dadating yan, tapos mawawala, no? Tapos after 2 months, doon dadating. Tapos after 5 months uli. Tapos, kaya maraming nagpapa-check up after so many years pa kasi hindi nila alam na meron pala akong panic attack. Kaya po kung may mga ganyan kayong pagkakataon sa buhay nyo at nakikita nyo na apektado na ang pang-araw-araw yung pamumuhay dahil sa inyong panic attack, no? Hindi na kayo makakain, hindi na kayo makatulog, apektado ng trabaho, apektado ng pag-aaral, apektado na ang mga relationships. Mabuti pong magpatingin sa psychiatrist, sa psychologist, sa doktor para po ma-address at ma-manage ang inyong kalagayan. Ngayon sa depression naman, kumaga ang depression, iba naman yon, no? Hindi yun sa kaba eh.
Kapag depression naman, ito yung bumabagal ang takbo ng pag-iisip mo o kaya yung mga bagay na dati nyong na-enjoy sa mga tagapakinig natin, hindi nyo na na-enjoy. Halimbawa, ikaw, Teacher Ellie, ano ang hobby mo? Ako po ay mahilig mag-camping, Ayan, Idol. okay. So nagka-camping si Teacher Eddie. Ngayon, pag dumating sa punto na si Teacher Eddie, nagtataka din siya, ba't ganun? Di ko na na-enjoy itong ginagawa ko dati na na-enjoy ko. Pwedeng sign ng depression. Then again, hindi pa rin masasabi na depression dahil maraming dapat ikonsidera para masabing depression. Kaya gano'n, no? Kung dati gustong-gusto mo nagbibidyoke, tapos biglang isang araw nagbibidyoke ka, sabi mo, ba't gano'n? Parang hindi na ako gano'n kasaya. Depression kaya yon? Hindi ka agad-agad. Kailangan tignan ang ibang mga sintomas. So, una, nagiging mabagal kang mag-isip. Yan. Kausap ka ng isang tao, hindi ka sumasagot ka agad. O kaya bigla na lang habang kumakain ka, nakatulala ka. Ganun ang nangyayari. Gusto mong mag-isip ng ibang bagay pero puro worries ang pumapasok sa utak mo. Worst case scenario. Hindi ka na masaya sa dati mong ginagawa. Tapos iyak ka ng iyak. Yan, may mga pagkakataon ba kayo na iyak kayo ng iyak? Na sa isang lugar kayo, pagkatapos ang nangyayari parang minsan ayaw mo nang bumangon. Pagising mo, sabi mo, ayoko nang bumangon, ayoko nang pumasok. May mga ganyan, no? Tapos ang tingin mo sa sarili mo, napakaliit. Ang tingin mo sa sarili mo, talagang wala kang kwenta. Naku, kapag naririnig mo ang sarili nyo na sinasabi nyo sa sarili nyo na wala akong kwenta, wala akong kayang gawin, lahat ng gawa ko ay mali, iyan. Yan ang tinatawag natin na maliit na pagtingin sa sarili. At syempre, ang mga may depression, pwedeng nanginginig sila, no? May nanginginig, o kaya naman, yun yung kapareho nila sa anxiety, yung panginginig, no? O kaya naman, ayaw mo na talagang kumilos. Yung ibang merong depression, kain ng kain. Yung ibang may depression, hindi kumakain. Yung ibang may depression, tulog ng tulog. Yung iba naman, hindi natutulog. At ang pinagkaiba ng anxiety sa depression, yung tungkol sa pag-suicide, pag-engage sa suicide. Ang taong nagpa-panic attack, no, doon sa anxiety kanina, pwede ba siyang mag-suicide? Pwede, no? Kasi pag sinabi nating panic attack, ibig sabihin gusto mong takasan yung sitwasyon na yun. Kaya may mga taong nagpa-panic attack para lang matakasan ang isang sitwasyon. Tatalon sila. Parang ganito, no? Halimbawa, nagkaroon ng holdapan sa jeep, no? Kung merong taong nagpa-panic attack habang may holdapan sa jeep, ang gagawin ng nagpa-panic attack, tatalon siya sa jeep. Tatanong siya mula sa jeep, hindi niya iisipin na pwede siya mabangga. Hindi na niya iisipin na pwedeng mabagok ang ulo niya. Basta ang mahalaga sa kanya, matakasan yung panic attack na yon. So parang ganoon ang panic attack. Kung may nasusunog na building, ang sunog ay nandun sa 10th floor. Nasa second floor yung tao. Anong gagawin ng nasa second floor? Kung okay pa siya mag-isip, maghahagdan siya. Pero kung nagpa-panic attack siya, pwede siyang tumalon mula sa second floor papunta sa first floor. Kumaga nagbabago na yung taong nagkakaroon ng panic attack. Kaya mahalaga kung napapansin nyo po sa ating mga taga-subaybay, napapansin nyo na parang sandali parang wala na akong kontrol sa sarili ko. Mabuting magpa-check up at mabigyan na po kayo ng gamot para po masabi ninyo sa sarili nyo na dapat pala noon pa ako nagpa-check up. Ngayon, pag tinignan naman natin yung suicide sa mga tao may depression, pwedeng ito ay iniisip lang nila. Pwedeng ito ay pinaplano nila o pwedeng sinubukan na nila. So ito ang mga nararamdaman ng mga taong nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression at ang mga kababaihan na nakararanas nito. May mga kababaihan na nakararanas ng anxiety disorder, may nakararanas din ng tinatawag natin na borderline personality disorder kung saan ang mga babae na mayroong borderline personality disorder ay maaaring makaranas ng emptiness. Kaya maaari silang mag-engage sa suicide dahil na rin sa kanilang depression. Kaya napakaganda na alamin po natin kung ano pong mga naranasan natin. Walang problema kung nalulungkot tayo. Pero kung nalulungkot kayo at apektado na ang pang-araw-araw ng pamumuhay, di na makakain, di na makatulog, sinasaktan ng sarili, magpatingin na po tayo sa espesyalista. Sa ating mga nakikinig at nanonood na nakakaramdam ng mga senyales na nabanggit ni Prof. Michael, gusto lang po nating i-emphasize na dapat po ay magpatingin sa ating mga psychologists at ating mga psychiatrists. Mayroon po bang mga pwedeng magawa, Prof. Michael, para naman i-address tong mga sinasabi nating anxiety disorders at depression? Ano po ba yung mga usual na ways on how to address this
disorders po. Mhm. Para ma-address ito, kailangan tignan muna natin ang ating sarili, no? Tignan mo muna ang iyong physical na pangangatawan. So, tiyakin mo na okay ba ang aking physical na pangangatawan? Tama ba ang iyong pagkain? Kasi kapag kulang ka sa pagkain, pwede makaapekto sa ating physical na pangangatawan at pati na rin sa mental. Tama ba ang iyong tulog? Kasi kung hindi tama ang iyong tulog, maapektuhan din ang iyong disposisyon. Bukod sa physical na aspeto, tignan din natin yung tinatawag natin na mental. Ano ang inyong iniisip? Tandaan nating lahat, kung ano man ang nararamdaman ninyo, ito ay dahil sa inyong iniisip. Kaya nga sa susunod na kayo ay galit na galit, tanungin ang sarili, anong tumatakbo sa isip ko at ako'y galit na galit? The next time na kayo ay nalulungkot, tanungin ang sarili, anong tumatakbo sa isip ko at ako'y nalulungkot? At baka sa pagtatanong nyo kung anong tumatakbo sa isip ninyo, malamang ang tumatakbo sa isip ninyo kaya kayo nalulungkot ay ang mga sumusunod. Siguro iniisip mo na wala kang kayang gawin. Iniisip mo na wala kang kwenta. At kapag ito lang ang iniisip mo, talagang magiging depressed ka or madadown ka. Pag ang iniisip mo, hindi ako maputi, kagaya ng iba, hindi ako makinis gaya ng iba, hindi ako mapayat gaya ng nakikita ko dito sa social media. At yan ang lagi mong iniisip, ang mangyayari, wala ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya naman kapag iniisip natin na wala kang kwenta or wala kang kayahan, ito ang pagkakataon para tanungin mo ang sarili mo. Ano pa ba ang ibang talento mo? Kasi tandaan mabuti, kailangan tignan mo na hindi lang sa physical na anyo. Ito ay para sa mga teenagers. Hindi lamang sa, at kahit na rin sa ibang mga adults, emerging adults. Hindi lang sa physical na anyo ang kagandahan. Kailangan isipin na ito ay sa talento, sa kakayahan, at sa kabutihan ng inyong kalooban. Huwag tayong magpapadaya sa nakikita natin sa marami sa social media na filtered or edited. At iisipin natin na yun yung standard ng beauty na napaka-unrealistic. Tiyakin na meron kayong mga idol o kaya modelo na tinitingnan ninyo na merong realistic standards ng beauty na hindi yung sinasabi natin na perfect. At alamin ninyo kung saan kayo magaling. Magaling ka bang kumanta? Kung hindi, edi move on ka dun sa next. Magaling ka bang sumayaw? O hindi, edi move on ka sa next. Magaling ka bang maghalaman? O baka nandyan ang iyong talent. Magaling ka ba sa mathematics? O baka dyan na ka naman na mahusay. Magaling ka ba sa pag-aalaga ng mga hayop? Aba, tingnan mo, baka nandyan ang iyong talent. Or magaling ka ba pagdating sa pagdodrawing? Kailangan alamin mo saan ako magaling. At tandaan mo na walang taon na walang alam gawin. At lahat tayo ay may kakayahan at alamin mo kung nasan yon. At ang ating kagandahan, again, ay wala lang sa physical na kaanyuan. So bukod dito sa mental at physical, tingnan din ang social. Para matulungan ang sarili, kailangan magsabi sa ibang mga tao. Huwag sarilinin ang problema. Balik tanawin nyo yung pagkakataon na kayo'y takot na takot, galit, malungkot na malungkot. Di ba may kinausap kayo? No? Naalala nyo siguro noon, nung may kinausap kayo, hindi naman na-solve yung problema nyo, di ba? Pero kahit hindi na-solve, nagtaka kayo. After nyo umiyak, after nyo magwala, sana wala namang nasira, biglang gumaan ang pakiramdam ninyo. So, hindi lahat ng bagay na sosolusyonan kaagad. Pero yung ating damdamin, pwede nating bigyan pansin at pababain yung tindi ng ating lungkot na nararamdaman or galit man yan or frustration sa buhay. So again, kumuha ng lakas mula sa sarili, kumuha ng lakas mula sa ibang mga tao. At minsan kumuha ka ng lakas sa iyong letter S, spirituality, yung pananampalataya. Tama-tama, nalalapit na itong Holy Week din, no? So nandyan, no, ang self, ang social, ang spiritual aspect natin. At syempre nandyan din ang ating mga professionals. Nandyan ang doktor, nandyan ang psychologist, ang psychiatrist, ang nurse, ang lahat ng mga mental health professionals maaaring tumulong sa inyo. Alam natin na mahirap, no, mahirap magpa-check up kasi parang kapag nagpa-check up ka tsaka pag uminom ka ng gamot, ang pakiramdam ng iba, pag uminom ako ng gamot, ibig sabihin hindi ko na kaya sa sarili ko. Pero kailangan minsan na uminom ng gamot. Kailangan minsan na uminom ng isang medication.
Walang pinagkaiba yan sa lagnat. Di ba? Tayong lahat dito, pag nilagnat tayo, okay lang, lagnat-lagnat, may lagnat na kaya ng bimpo-bimpo, di ba? Pero may lagnat, kailangan mong uminom ng gamot or else magkukumbulsyon ka. Ganon din sa depression. Ganon din sa anxiety. Merong depression, may anxiety na kaya nating daanin sa pamamagitan ng self-support, social Mm. support. Pero merong depression na kailangan ng uminom ng gamot para makakatulog ka na uli ng maayos, makakakain ka na uli ng sapat, at makaka-interact ka na uli sa mga tao. At hindi mo nasasaktan ang sarili mo. Mm. Yan. Napakabilis ng ating oras, Prof. Michael. Ang dami po nating napag-usapan na and very important na ibahagi natin sa ating mga nakikinig at nanonood itong mga information sa anxiety at depression. Ano po ang huling mensahe ninyo para po sa ating mga kababaihan tungkol po sa kanilang kalusugan ngayong National Women's Month? Ang aking masasabi lang sa mga kababaihan ay isang word of hope and solidarity, no? Na isipin nyo palagi na kung meron mang suliranin na pinagdadaanan, kaya nagkaka-anxiety or depression, iisipin nyo palagi na hindi kayo nag-iisa. At napakahalaga na kayo ay humingi ng tulong sa iba. Nasa isang relationship man kayo na kayo ay sinasaktan, nasa isang lugar man kayo na hindi ligtas, o nasa isang pagkakataon na parang nahihirapan kayong balansehin ang trabaho at pamilya, or kayo ay mga teenagers na napipressure sa social media. Kahit ano pa ang inyong pinagdadaanan, mas maganda na ito ay pag-usapan. At hindi man masolve ang problema ang pinagdadaanan, magkaroon ng magaan na pakiramdam ang mahalaga in the meantime. And after that, mahahanapan ng solusyon kung ano man yung mga issues na kailangan harapin. Kailangan niyang gawin yan. At hindi yan magagawa minsan na mag-isa. Pero lahat yan ay magagawa natin ng sama-sama. Kaya maraming salamat Teacher Ellie at maraming salamat sa lahat ng ating taga-subaybay. Maraming salamat po muli, Professor Michael U. Jimenez. Huwag po kayong bibitaw. Wellness tips dito sa Health Check Plus. Susunod na.